age of all, no? So if you want to learn more about this boxer and if you want to support us, syempre, matik na yan dahil to a Vloggers Con. Don't forget to like, share mo na rin, and then comment your support sa Blow by Blow page po, sa Pauka Sports, at syempre, live din po tayo ngayon sa PTB Sports or sa PTB4 Network. At salamat po sa PTB for helping us spread the words of Trila in Manila. Isang oras na naman ang talakayan. At itong talakayan na ito, syempre, para sa atletang Filipino, para sa bagong Pilipinas. Live kasi ito kaya pwedeng magkamali ng konti. Anyway, si Yumir Marshall po nasa backstage na at bago ko ipakita yung mga kasamahan ko, syempre, yung tanong nyo lagi, saan ba mapapanood at saan mabibili? Syempre, PTB Sports broadcast partner po yan at mapapanood nyo sa Araneta Coliseum at mapibili nyo po sa Araneta Coliseum mismo, pati na rin sa ticketnet.com.ph. Ang presyo po ng ticket, napakamura. 100 pesos, pinakamahal. Lower box na yan. Upper box 75 at Gen Ad 50 pesos lamang. Kaya bili na kayo at magkita-kita tayo sa Trila in Manila 2 50th anniversary by Blow. Si Manny Pacquiao ang head niyan. Ano? Okay. So ito na at papakita ko na kasi ready na po lahat. Ito na ang ating mga tropa. The Vloggers Con is starting right now. Pero syempre, pakilala muna natin kung sino po ang mga vloggers na kasama ngayong araw na ito. Unang-una, katabi ko. Sabi nila, prodigy ko to pero mukhang mas magaling to sa akin. Ito si Winter TV. Pakilala ka naman. So, good morning everyone. So, good evening kay Yumir na nasa Las Vegas at sa iba pa natin mga kababayan. So, abangan nyo yung paparating na laban ni Yumir at ng iba nating mga kababayan sa historic Trila in Manila 2. Thanks, Winter. And syempre, ang pinakamatigas sa lahat, Boy Bakal Boxing. Ayan, magandang tanghali po sa lahat ng boxing fans at sa ating guest ngayon, si Idol Yumir. Nasa Amerika ngayon, kaya magandang gabi. Ayan, Boy Bakal Boxing, mga idol, shout out sa inyong lahat. Ayan, Boy Bakal. Siyempre, kailangan may mainstream tayong kasama dito from PTB Sports. Kapangalan ko, kasing pogi ko, kayo na bahala mag-decide. Good afternoon po, boxing fans. Sa lahat po, unang-una, maraming salamat po sa Blow by Blow, Sir JC, and Podcast Sports for having me here po. Plug ko lang po, pwede nyo pong mapanood dito live sa aming TV platforms, digital channel for The Box, Channel 12, TV Plus, Channel 4 at Sky Cable, Channel 29. Para naman po sa mga updates at live streaming, online live streaming, i-follow nyo po kami sa aming social media accounts, Facebook, YouTube. Type lamang po ang PTV Sports Network. Yun, grabe, galing. And then of course, JC from Blow by Blow, laging nandito yan. Sir JC. Magandang tanghali po sa mga nanonood ngayon sa Pauka Sports, sa Blow by Blow page, at syempre sa ating PTB4, no? Good evening naman kay kay Boss Yumir. Ako sa wakas na rin namin ang busy schedule mo. Salamat sa oras mo and let's go. At syempre, Yumir Marshall, konting intro man. Pakilala ka naman. Again, si Yumir Marshall po, Olympia natin to at saka champion din to nung amateur siya. So, Yumir, bati naman. Yan, magandang araw po sa inyong lahat dyan at sa lahat po ng mga Pilipino sa buong mundo at sa lahat po ng sa mga sumusubaybay dito ngayon. Magandang araw po sa inyong lahat. Yan, ito. Thank you sa inyong invitasyon dito sa akin. Alright. Salamat, Yumir, at alam namin matindi yung kalaban mo. Kaya sisimulan natin ang one-on-one interview sa pinakamatindi at pinakamatigas. Yung Boy Bakal na agad ang unang-unang sasabak sa one-on-one session sa iyo. So good luck sa inyo at enjoy po sa lahat ng mga nanonood. Please share, like, and comment. At baka mamaya makita namin yung tanong nyo, may tanong namin kay Yumir Marshall. Live po ito. Boy Bakal, ikaw na bahala dyan. Okay. Idol, kamusta naman ang preparation natin ngayon sa laban? Sa awa ng Panginoon, maayos naman. Ito, last week ko dito sa Las Vegas. Then babalik na kami sa Pilipinas para sa remaining na days sa preparation namin para dito sa Trila in Manila. Ilang taon ko nang nag-training? Ay, ilang buwan na pala? After ng laban ko nung nag-undercard ako kay Pacquiao
tsaka Sir Manny, tsaka kay Barrios. Nag-rest lang po ako ng 2 weeks and then bumalik na kagad ako sa training. So basically tuloy-tuloy po yung ensayo ko hanggang dito sa preparation namin for Three Lane Manila 2. So pagdating mo dito sa Pilipinas, magte-training ka pa o magpapahinga na lang? O Yes, konting weeks na lang? may ano pa kami dyan, may sparring session pa kami. So, thankful din po ako sa team ni Will John dahil tutulungan niya ako para sa remaining days ko dyan sa Pilipinas na ensayo. Sasamahan niya po ako sa training camp ko. Kamusta yung timbang mo ngayon, Idol? Okay na ba? Ayan, ano naman, maintain lang. Sa WBC kasi meron kaming yung 1 month yung nag-check na ng weight. So, okay naman ako. Underweight pa ako sa weight ko. So, ayun, pakonti-konti lang, maintain lang kami sa weight namin. And then kung ano yung required na weight na kailangan namin for this week, napoprovide naman namin. Ano yun, Idol? 160 pounds talaga o may catch weight yung laban mo? No, 160 talaga yung nun. 160 talaga, middleweight talaga. Yes. Ano ang masasabi mo sa kalaban mo ngayon na si Eddie Colmenares? 100% knockout ratio, 11 wins, 11 knockout, talagang may lakas. Ano ang mga preparation na ginawa mo para sa kanya? At ano yung inaasahan mo? Sa ngayon, syempre, pinag-aralan talaga namin yung estilo niya. So, hindi naman siya mahirap kalabanin. So, yan, talagang exciting na laban to eh. I think yung mga Pilipino, isa to sa mga abangan na laban dahil Mainit ito eh. talagang masasabi ko, alam ko, si Eddie Colmenares, galing Venezuela, pupunta ng Pilipinas, for sure, ready yon. And alam ko din sa sarili ko na handang-handa ako. So, yan, bigay ko lang yung best ko sa pagdating sa laban. Ano ang prediction mo, Idol? Knockout ba o decision lang? Wala naman akong wala naman akong pinipredict na i-knockout. Kasi syempre alam naman natin sa record, never na knockdown yung kalaban natin. Matibay din. 2 talo niya, puro tapos yung Decision. laban, decision. So, hindi natin pwede underestimate. So, parati kami nag-uusap sa team ko na kunin yung focus natin, kunin natin yung victory. And kung may knockout, darating na lang yun. Idol, babalik ka pa ba sa Philippine team, Olympics, o focus ka na lang sa professional? So far, dyan po kami nakapokus ngayon eh, sa professional. Pinopokus namin na hopefully next year, pag maganda po yung naging performance ko, magsusubo kami ng world title shot. World title So, na. ayun eh. Pero 2028 pa yung Olympics eh. So, hindi natin alam kung ano yung mangyayari. So, baka by that time, bakante po ako or hindi natin alam kung ano yung status ng career ko. So, open pa rin ako to represent the country in Olympics. Tingin mo, Idol, mga ilang laban pa bago mo masabing handa na ako lumaban sa champion ngayon? Mga ilang match pa? Ito talaga, ito unang-unang test ko dito sa Three Lane Manila 2. So, dito natin malalaman kung ano yung kaya kong ibigay dito sa pro career ko. And then, maraming nakabang sa akin, maraming naka-line up na laban sa akin, si Sir Manny, si Sir Sean Gibbons. So, ayun one step at a time lang. So, ito ngayon, focus lang muna ako ngayon dito sa laban ko. Makuha yung victory, makuha yung WBC International Belt. So, ayun, marami pa akong araw para
paghandaan, ibigay pa yung best ko sa training. So para pagdating ko sa laban, masasabi ko na handang-handa ako. Sino ba sa mga champion ngayon ang pinaka-dream fight mo, Idol? Yung gusto mo talagang labanan? Siyempre, lahat ng champion, yung champion ngayon, si Alen Canoli ng taga Kazakhstan, Malakas si yun. Adames, si Lara. So, sila yung may hawag sa mga belt ngayon. So, syempre, sila yung mga dream natin makalaban. So, hopefully, but that time na ready na ako, sila pa rin yung nakahawak sa belt. Pero, alam nyo, dito sa US, yan po yung middleweight po yung maraming magagaling na boksingero. So, kahit sabihin natin na mga hindi pa world champion, pero ang dami mga ranking na boksingero ngayon na intercontinental champion, WBO, maraming magagaling sa middleweight. So, kahit sa rankings pa lang malulupit yes na. po. Yes. So, ayun, para sa akin, focus lang kami sa laban na to. After dito, focus kami sa susunod na mga kalaban namin hanggang masasabi natin na ready na tayo for world title. Ito na lang, Idol. Tanungin ko lang yung prediction mo tungkol sa paparting na laban ni Turman versus Sebastian Pundura. Kasi dehado si Turman dito Actually, para sa akin, pa rin na talaga ako. Magaling si Turman, ang daming niyang, isa lang yung talo niya kay Sir Manny lang Pero, ang hirap kalabanin si Pundura. Una yung height niya, malakas, and then yung experience niya na din. So, para sa akin, prediction ko dito, Pundura pa rin ako. Pero, pero decision, walang knockout mangyayari dyan. Decision. Sige, Decision pwede ko nang yan. Ito na lang, kay pambansang kamao Manny Pacquiao versus Rolando Romero. Kasi tatlo yung binanggit na mga kalaban niya Pwede raw si Conor Ben, Tank Davis, si Rolando Romero. Pero si Romero ang pinaka front runner Ano prediction mo dyan, Idol? Siyempre, ngayon pa na naka-warm up na ulit si Sir Manny. After 4 years na pahinga niya, nakita natin kung ano naging performance siya nung last fight. Mas lalo na ngayon sa darating niya laban kay Rolly Romero kasi galing na siya sa laban and then tuloy-tuloy yung ensayo niya. And then nandito kami sumasabay sa ensayo ni Sir Manny. Masasabi ko, grabe, iba pa rin yung training na ginagawa ni Sir Manny. Ito na lang, Idol, last. Sino ang pinaka-paborito mong boksingero ngayon? Siyempre, wala naman iba na magiging paborito, no? Kundi siyempre yung ating pambansang kamao, si Sir Manny. Yan talaga kay Sir Manny? Si Tank Davis yung ko. Tank Davis talaga? Tank Davis yung Southpaw. Lahat. Sila Ennis, sila Crawford. Yan yung kasi, tinitingnan ko kasi yung Southpaw din tulad ko. So, yung sa akin talaga, si Tank Davis yung idol ko. Kasi kumbaga, nandun sa kanya yung speed, power, yung IQ. So, yan. May paparting na laban siya ngayon, Idol, kay Jake Paul. Ano yung prediction mo doon kay Jake Paul? Hindi ko alam. Show lang nila yan, So, pero, si Tank malakas hindi ko alam. Ang hirap i-predict yan pag hindi totoong laban, So, hindi natin. Baka palabas lang Palabas lang yung natin. So, hindi natin masasabi kung ano yung magiging decision kasi I think hindi naman totoong laban yan So, ayun. Okay, Idol. Yun lang yung katanungan ko at salamat sa oras mo at sa paparting mong laban. Good luck. Thank you.
Alright, salamat Boy Bakal. Thank you very much ha. At tuloy na natin kagad ang representative from PTV Sports, si Paulo Salamatin is ready to ask his questions. And Champ, kumusta? Kumusta muna? Sa awa ng Panginoon, maayos naman ito. Very excited po sa darating na laban dito sa Trilen, Manila 2. Oo, ang tagal na natin din nakita. Parang last pa dun sa Rizal Memorial Sports Complex dun sa gym nyo. Pero yun nga, no, bago tayo dumiretso dun sa iba kong tanong, unang-una, alam ko excited ka na, pero ano ba para sa'yo? Anong kahulugan para sa'yo na lumaban dito para sa Trela in Manila 2 ngayong October 29 sa Araneta Coliseum? Una na sa lahat, ito yung first title fight ko eh. So, malaki yung tiwala sa akin ni Sir Manny, ni Sir Sean Gibbons, at sa lahat ng mga Pilipino na sumusuporta sa akin. So, sobrang importante ito eh kasi dito pa talaga sa Pilipinas yung gagawin ko yung laban. And lahat, kumbaga ito yung after ko mag-amateur, after ko mag-Olympics, ito na yung panibagong career ko na binubuo. So, ayan, excited at medyo kinakabahan. Pero ano yan, magandang ano yan, pangitain kasi pero good nervous yan, yun yung mga magandang bagay sa isang boxer na kinakabahan ka. Yes, actually yung kaba ko, yung pressure ko, yun po yung ginagamit kong motivation sa training. So doon ko binubuo sa training. Pag alam ko na ready na ako, condition na yung katawan ko, yun, nawawala na yung kaba ko, yung kumpiyansa nandun na. In addition to that, yung family mo, kumusta naman? Manunood ba sila dito sa paglaban mo rito sa October 29? Yes po, yung parents ko po galing sa Buanga, pupunta sa Manila para manood. Pinsan ko, kaibigan ko, makasamahan ko dati sa Air Force. So lahat ng mga I'm sure maraming mga Pilipino manonood dito. So ayun, kaya itong laban na to, kumbaga ialay ko sa mga kababayan natin na sumusuporta na gusto ko ipakita na ang tagal na kasi natin na hindi nagkaroon ng malaking event sa boxing diyan sa Pilipinas. So ayun, gusto ko ipakita sa mga kababayan natin na yung tuwa, yung saya na mararanasan nila pagdating dito sa Trela in Manila. So sobrang exciting yung mga lalaban dito. Lalaban si Carr, si Tapales, yung grandson ni Muhammad Ali, and of course yung world champion natin si Jerusalem. So kaya iningkayat ko sa mga Pilipino na suportahan yung laban namin dahil kayo yung namin kayo yung source of energy. Kumbaga diyan kami kukuha ng lakas pagdating sa laban namin dito sa Trela in Manila. Oh, actually maraming moral booster dito para sa iyo. Sumapak pa lang sa Trela in Manila, tapos lumaban dito sa harap ng Filipino crowd. Malaking bagay na yun bilang boxing. Pero of course, yes po. Go ahead. Ito, bilisan ko lang. Matindi itong kalaban mo, si Eddie Colmenares. Sabi mo, never pa na-knockdown. At lahat pa ng panalo niya natapos via knockout. So, may mataas itong knockout rate. So, ano masasabi mo about dito sa susunod mong laban? Siyempre, una na pinag-aaralan namin ng team ko. And siyempre, may lakas naman din talaga, agresibo, and yun nga sinabi ko, never pa na knockdown. So kami naman stick lang kami sa plan namin,
sa team ko. And then I'm sure na makukuha namin yung victory dito sa laban namin. Alright, very well said. Pero yun nga, sabi mo kanina, no? Pero without exposing yung magiging in-game plan natin, ano ba yung parang tirada ng isang Yumir Marshall dito sa laban na to kontra kay Colmenares? Siguro masasabi ko na lang siguro this time mas makikita niyo yung matured, mas professional na Yumir Marshall. Hindi yung tulad ng after ng Olympics, maraming mga mistake eh. Bumalik ako sa amateur, bumalik ako sa Olympics, so nag-pro ako, tapos balik na naman ako sa amateur. So ayun, medyo paiba-iba yung style, but this time mas makikita niyo po yung talagang pang professional na fight, pang world title na laban. Mas matured, mas disiplinado. So yan, yun naman yung ginagawa namin everyday dito na dapat mas mag-focus po ako dito sa laban ko sa pro. Mm-hmm. Speaking of dun sa amateur career mo, tinatapik ka ng ABAP ngayon para maglaro sa SEA Games. Ano bang abangan natin sa isang Yumir Marshall? Makikitaan ba natin ulit siya dito sa SEA Games? If I'm not mistaken, parang pangalawa na to if ever kung hindi ka dadalo for SEA Games this year. Always ko naman sinasabi sa ABAP, no, na always ako open ako to represent our country in SEA Games, in Asian Games, Olympics, lalo na sa Olympics. But ngayon, kailangan ko i-priority yung professional career ko dahil dito ako nakapokus. Ito yung buhay ko ngayon. Kailangan ko i-focus para ipakita na nag-i-improve po ako. Hindi ako pabalik ng amateur, then balik sa pro. So, but like I said na open naman ako pag off-season ko. Kumbaga wala akong naka-schedule na laban sa pro. Pwede ako dito sa SEA Games to keep me active. So mas ako yun, mas i-grab ko yung opportunity yun to represent our country. But yung sinabi ko nga na ngayon nakapokus po ako dito sa professional career ko. Ayun. Actually, tatanong ko pa lang sana yan, no? Kung ano ba talaga ang mas matimbang para kay Yumir Marshall, pro career, amateur career? Siyempre, iba ang pro, di ba? So, yes po. Pero actually, sinabi ko nga dati, pangarap ko talaga makuha yung gold medal sa Olympics. Yun na yung chance ko nung Paris Olympics, but maraming mga nangyari. Hindi tayo na pinalat at wala tayong na-win medal. So siguro baka hindi yun yung plan sa akin ng Panginoon. Baka dito sa professional, baka belt yung niya, world title yung ibibigay niya sa akin. So yan yung pinagkasisikapan ko ngayon, pinagtatrabawan ko, at God willing na makuha natin in perfect time. Yes, hindi yan malabo, Yumir. Pero dito, sabi mo, with that being said, dun sa hindi tayo pinali dun sa Olympics na makuha yung gold medal or makakuha tayo ng medal dun sa Paris Olympics na nakaraan. Masasabi mo ba na tapos na yung mission natin dito sa Olympics o may balak pa rin tayong lumaban, lalong-lalo dito sa 2028 LA Olympics? 2028 LA Olympics malayo pa eh. So, never ko i-close yung door na to represent again sa Olympics. Kung may pagkakataon, bakit hindi, di ba? Kasi isang karangalan po na i-representa yung bansa natin, lalo na sa Olympics. So, hindi ko po sinisira yung pinto na para mag-represent ulit. Pero
Di ko po alam but that time kung ano na yung status ng career ko. But kung world champion ako that time, kailangan ko i-defend yung belt ko. So, syempre, ipa-priority ko kung ano yung profession ko. So, ayun. Malaman natin So, sa hindi 2028 yan. Oo, tama. Malayo pa. Actually, malayo pa nga 2028. Pero hindi pa, malinaw, no? Hindi pa tapos ang gold medal hunt natin for Olympics. Yes po, walang katapusan yung pangarap eh. Kaya tuloy-tuloy pa rin. Right? Gold medal, world title, libre mangarap eh. Kaya open pa rin lahat po yung pangarap natin na makuha yung gold sa Olympics. Okay. 29 years old, future is bright para kay Yumir Marshall. Anong goal mo, both pro and amateur career? Right now, target namin next year makapag world title shot kami. Yun po yung big plan ni Sir Sean Gibbons, ni Sir Manny. May mga fight plan na kami after this one. Gut feeling na makuha natin yung victory. Sunod-sunod po yung nakaabang sa akin na laban para hanggang sa world title. So yun, nakadepende po yun sa akin kung ano yung magiging performance ko, paano ako mag-perform, paano ako mag-training. So yun, lahat po yun nakadepende po yun sa akin, but nandyan na po sa harap ko, nilapag na nila lahat kung ano yung mga posibleng laban ko, yung mga nakaabang sa akin. So ayun, kailangan ko lang ipaganda to, yung mga laban ko. And I hope yung mga kababayan po natin na nanonood ngayon, supportan niyo po ako at lalo na po yung mga kapwa kong boksingero. Alright. Last question na at para ibigay na natin sa iba nating mga kasama. No? Ano nga abangan natin sa isang Yumir Marshall itong darating na Thrilline Manila 2? For sure, makasaysayan to para sa lahat sa Philippine boxing and para sa iyo mismo. Lalaro ka dito. Ngayong October 29, anong abangan natin sa isang Yumir Marshall? Abangan niyo po yung masayang laban at exciting na laban na abangan ng mga kababayan natin. Gawa ng meron tayong matinding kalaban galing sa Venezuela at ako mag-iensayo po ako ng maayos. Marami pa akong araw to prepare myself na maging 100% na ready pagdating sa laban. So ayun, i-book nyo na yung ticket nyo at abangan nyo po na magandang laban sa middleweight clash sa Thrilline Manila 2. Alright, very well said. Thank you so much, Yumir Marshall. No, abangan natin yan, ang magiging performance mo dito sa susunod mong laban, October 29, Sparta Araneta Coliseum. Alright, salamat Paolo at thank you very much again sa mga tanong mo. Pasok na natin ang ating next na magtatanong, si Winter. Winter? So, good morning, champ. Good evening dyan sa Las Vegas. So, first of all, gusto kong itanong sa iyo kasi last time you trained alongside with the legendary Manny Pacquiao and lumabang ka rin doon sa undercard ni MP. So for you Yumir, ano ang natutunan at napulot mo na aral sa training camp mo with Manny Pacquiao? Una talaga yung discipline ni Sir Manny and yung hard work. Grabe siya mag-ensayo. So like kung mga masabi mo na kung gusto mo maging isang best athlete, best boxer, kailangan mo mag-ensayo talaga ng gusto. Lahat nakukuha natin sa ensayo. And unang-una, ang pinakamalaking na napulot ko doon na aral is yung grabe yung pagka-humble niya. Kung paano siya, kung gaano siya sikat, gaano siya isang Hall of Fame boxer,
pero binibigyan niya ng time yung mga tao na nag-e-effort na pumupunta sa kanya sa training. Hindi may mga time na kahit pagod siya sa ensayo, binibigyan niya ng oras to sign na para maipirma lahat ng mga um, ah, nagpapa-autograph sa kanya. And then ano, paano siya ah, i-discipline yung sarili niya pagdating sa training. So ayun, I think, para sa'min sa isang boksingero, isang atleta, sa lahat ng mga atleta, sobrang laking, aral yung napulot namin dun. Lalong-lalo na ako na na-experience ko mismo, personal dun, nakita ko mismo sa kanya. So, yun po yung mga natutunan ko dun. Alam ko, Yumir, halos pangarap yan ng lahat ng mga fighters na makapag-training camp alongside with Manny Pacquiao. Pero are there any specific advice na binigay sa iyo ni Manny Pacquiao na hindi mo makakalimutan na pwede mong i-share ngayon sa mga boxing fans? Yun, yun nga yung sinabi ko nung una, yung hard work, yung training, and yung discipline, at higit sa lahat yung yung pagka-humble niya. Yun yung ano niya sa akin eh. Kasi, the more siya, binababa yung sarili niya, parang the more daw siya umaangat. And inaano niya yung ensayo niya. Grabe sa ensayo talaga. Para sa akin, lahat ng sinabi niya sa akin, lahat ng aspekto sa buhay, natutunan yun eh. Kaya natin pag-eksayuan yan eh. Lalong-lalo na tayong mga atleta. So, yan lang yung trabaho natin eh. Mag-ensayo. Bigay natin yung 100% natin dyan sa training. I-dedicate natin yung sarili natin dyan sa training at 100% talagang lalakas ka. So, yun naman nakita ko eh. Kahit sa age na yun, kaya pa rin niya mag-training ng kasabay namin. Actually, napag-iiwanan pa nga kami minsan eh. So, grabe, nakaka-inspired. So, yun po yung mga natutunan ko. Hard work. Very well said, Yumir. Pero ito, ngayon nasa Las Vegas ka. In your last fight, it was Coach Joven Jimenez and Jack Tipora who guided you in the corner. Pero this time, sino yung magiging trainer ni Yumir Marshall sa Trila in Manila 2? Inaasahan ko na makakarating yung trainer ko talaga dito, si Kay Coroma. Siya yung nagka-train sa akin dito. But ganun pa rin yung setup kasi sila Jerwin, Coach Joven, nakasama nila ako parati. Uuwi din sila ng Pilipinas. So, ayun, tutulungan din nila ako. Kung hindi makakarating yung coach ko, sila si Coach Joven pa rin yung magse-second sa akin pagdating dito sa laban ko. So, Yumir, Trila in Manila, it will be the biggest task of your career so far. Ano yung pagkakakilala mo dito sa kalaban mo na si Eddie Colmenares? Of course, alam ng lahat, knockout artist siya. 11 wins by knockout, may 2 talo lang at yung mga talo niya medyo close decision pa. So, paano mo pinaghandaan itong si Eddie Colmenares? Ito, pinag-aralan namin sa training, pinapanood namin, and then tinitingnan namin kung ano yung mga power punches niya, kung paano siya lumaban. So, ayan, at the end of the day, ano pa rin eh, boxing pa rin yan eh. Suntukan pa rin pagdating sa laban. Kung sino yung matibay, sino yung ready, mentally, physically, yun yung mananalo sa laban. And I'll make sure na ako yun. So, ayun. Excited lang ako. Masabi ko lang sa mga kababayan natin na suportahan nyo kami, ipagdasal nyo kami at ibibigay namin yung best namin para manalo sa laban na to.
Yun, Yumir, nabanggit natin kanina knockout artist itong si Eddie Colmenares. Pero isa sa tumawag sa akin ng pansin kay Colmenares, mukhang best arsenal niya yung right straight niya. And ikaw, Mhm. Yumir, dun sa second pro fight mo, bumagsak ka kay Isaiah Hart, right straight, 3 beses. So, this time, paano mo man-neutralize at paano may iwasan ni Yumir Marshall yung mapabagsak ng right straight ni Eddie Colmenares? Actually, na-prove ko naman din 'yan sa mga sunod na laban ko do'n, eh. After ko ma-experience yung 3 beses na knockdown, lumaban po ako, marami na akong laban. Mas naging, matured ako, mas naging, disiplinado ako pagdating sa laban. So, ayun, but, thank you diyan sa question niyo kasi ino-note ko 'yun na, ah dangerous yung straight punch niya. So ayun, for sure, hindi lang naman 'yan yung suntok na kailangan natin abangan but, thank you sa tanong at noted para madepensahan talaga natin 'yan. Yes, Champ, kasi napansin ko yung resume nung Eddie Colmenares kahit may 2 talo pero nakakatakot pa rin kasi of course knockout artist and hindi rin naman basta-basta, hindi pa natutumba. So ngayon umaangat na yung level of opposition ni Yumir Marshall. So can we expect an impressive performance for Yumir Marshall sa Trilla in Manila too? That's the goal po. That's the goal and not to impress the, Filipino people but to get the victory, 'di ba? Kaya kukunin natin yung panalo. Kasi I'm sure, like sinabi ko kanina na, ah, ga babiyahe papuntang Venezuela. For sure handang-handa 'yan, eh, um, masabi ko sa sarili ko ready din ako. So ayun, sino yung mananalo yun yung best man sa gabi na yun. So and, i-me-make sure ko po na ako po yun. Go! So Yumir, pangalawang beses mo nalalaban sa Pilipinas in your professional career. Of course, last year kay Todd Sinam, of course, impressive win yung pinakita mo doon. And this time sa Trilla in Manila too. So hindi ka ba nape-pressure na lalabang ka muli sa harap ng mga kababayan mo? And this time, it is a really big event commemorating the Trilla in Manila. Yes, yung pressure always naman nandiyan yan, eh. And, ina-absorb ko yan, lahat ng pressure, ina-absorb ko lang, alam ko nandiyan lang yan. Marami na po akong mga malalaking tournament sinalihan. Nag-World Championship ako, SEA Games, Asian Games, Olympics. So, hindi naman ako bagwa na sa mga ganyan na event. So, I'm sure na ma-handle ko po yung pressure na yon. But sinasabi ko po nga na mini-make sure ko po yan parati na yung pressure ko magte-turn into confidence dahil ensayado po ako, preparado po ako, pinag-aaralan namin yung laban na to. So, yun. So thank you, Yumir. So my final question para sa iyo is, of course, kita naman natin, isa ka ngayon sa pinakamalaking boksingero. Lumalaban ka sa middleweight, kayo ni Weljan. So, dito sa division na to, sa middleweight, we have Johnny Beck Alimcanala, Erislan Lara, then we also have itong si Carlos Adames. So, nung nakaraan naman sa super middleweight, alam ko lumabang ka na rin sa super middleweight. Nanalo si Terence Crawford against Canelo Alvarez. So, in the future, pangarap ba ni Yumir Marshall na makalaban ng isa kay Canelo o kay Terence Crawford? Of course, opo, kahit sino naman siguro sa weight class ko, pangarap na makalaban sila. So, yan, isa yan sa mga pangarap ko na makalaban. Pero, syempre, bago tayo dumating dyan, marami tayong pagdadaanan. Kumbaga, syempre, pagka iba-ibang boksingero, syempre, pangarap din niya makalaban sila. So,
Ang masabi ko lang, alam ko sila yung pangarap ko na makalaban, pero alam ko sa sarili ko marami pa akong ibang makakalaban na matitindi din at kailangan paghandaan talaga. So thank you so much, Yumir. Good luck. Thank you. Namin sa inyo. Thank you. Grabe lahat, ang daming tanong, Yumir. Inubusan na ako ng tanong Actually, hindi ko pa Yes. tanong. Actually, okay lang. Yung cellphone ko palobat na eh. Naku, baka hindi pa ako umabot. Victor, thank you. So, bilisan natin. JC. Ay, Yumir, kamusta? Boss JC, yun thank you sa invitation. Yan. Oo, few questions lang, no? Ito siguro karamihan gustong malaman ng mga audience natin, ng mga boxers natin, from being an Olympic medalist to a professional boxer, anong biggest adjustment nito para sa laban na to? Para sa akin yung yung rounds, and of course yung scoring system, paano natin kasi imagine nyo 3 rounds sa amateur, pabilisan yun eh. Person pa lang, boom, 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 second round, matalo ka sa person, ang hirap na habulin yung kalaban na yun eh. Correct. So, yan yung mga adjustment. And dito sa professional person, second round, warm up pa lang yan eh. Warm up round pa lang. So, ayan, yan po yung mga adjustment. But, thankful naman ako dito sa mga nakasama ko, sa trainer ko, sa teammates ko dito. Nagsishare ko sila ng mga advice sa akin. And then, mga kasparing ko dito, mga veterano na din. So, yun, medyo hindi naman ako masyado nagkaroon ng, hindi naman talaga masyadong malaki yung adjustment ko. But, yun, tulad ng experience ko nung after Olympics, 3 times ako na knockdown. Tapos after na laban na yun, nagkaroon ako ng headbutt. So, and then, sa mga nasusunod na laban na yun, parang naging easy na yung fight ko kasi nakapag-adjust na ako. So, I'm sure itong darating kong laban, ready ako dito. Alam ko na mas professional na talaga style na yung laban ko. Ayun. Okay, tapos isa pang question, no? Pag narinig mo pag na-mention yung pangalan mo sa future, no, na Yumir Marshall, anong gusto mong parang iwang legacy para sa Philippine sports? Pag sinabi Yumir Marshall, anong gusto mong parang legacy na Syempre, kung tatanungin niyo ako sa ngayon, syempre gusto ko makarinig. Si Yumir Marshall, Olympic gold medal, world champion, Hall of Fame, di ba? Pero siyempre, yan yung mga bagay na kailangan natin pagtrabahuan, pagsikapan. At alam natin na malayo pa tayo dyan eh. Pero sabi ko, hindi naman imposible yan eh. Nagagawa naman ng iba, nagagawa naman. So, kailangan lang natin, kailangan lang siguro namin pag-aralan kung ano po yung gagawin, kung ano yung mga ensayo, kung ano yung mga disiplina, yung mga sacrifices para makuha yan. So, yun. I'm sure all along the way, matutunan po namin yan. Okay, kami naniniwala kami, mangyayari yan pagdadasal natin yan, and sa nakikita namin sa ngayon, hindi malayong mangyari yan. And last na, Yumir, no? Nauuso kasi sa NBA Mount Rushmore, di ba? Yung top 4 players ng basketball. Para kay Yumir Marshall, sino yung Mount Rushmore mo? Yung top 4 of all time, Filipino man, American man, kahit sino, para malaman lang namin. Para sa akin si Sir Manny, right.
of course, Mayweather. Kasi yan yung mga naabutan ko eh. Yeah, And gusto ko si ano eh. Siyempre, Terence Crawford, of course. Crawford. And pag pipilian ko si Canelo tsaka Davis, siyempre Davis ako. Yeah, so Manny Okay. Pacquiao, Mayweather, Terence Crawford, and Tank Davis. Tank So yan Davis. yung mga Okay. ano. So parang ano no, puro southpaw si Mayweather lang yung Oo ano. nga. So isa kasi Naunahan mo sila lang sa ako mga isa kasi sila sa mga pinapanood ko sa mga laban. So Mga lab. ayan. Okay. Thank you very much, Thank you. Boss Yumir. Dito tayo magkikita sa Manila. Malapit na. Thank you. Konting-konti na lang. Sir Pao. Yes. Let's Teka, see you Sir soon. JC, ibang klase na. Level up na yung mga tanong mo. Hindi lang isang tanong Sir JC, bago ka Natututo. umalis, may tanong lang si JFT Sports. How to watch the fight in the US? Meron na ba tayo? Ay, ako ba? Oo, Hello? para sa ito. How to watch the fight in the Yeah, how US? can we watch the fight in the United States? Yeah, right now we work out natin yan. Titignan natin kung paano, kung mabobroadcast ba natin sa, halimbawa sa Pauka Sports na channel, sa Blow by Blow na channel, sa PTV. Yan ang wini-workout sa ngayon. Yung local kasi wala nang problema eh. So, konti na lang na technicalities and then mag-a-announce tayo kung paano manonood yung mga outside the Philippines. Thank you very much, Sir JC. All right. Okay, actually, ilang beses ko na nakausap si Yumir. May ilang percent pa, Yumir? May ano pa ako. May 4% pa ako. So, 4% na hanggang lang! Sige, tanong para mo na sa iyo kasi talaga kaibigan to, natin. Pau, yung 4%. Yan. Sige, try natin kung aabot. Just in case, pwede, kung okay lang, balik ka lang, mabilis na lang naman tanong ko. Pero may tanong si Sports Corner PH. Sabi niya, Sir Yumir, Gab ng Sports Corner PH, with this development, mas lalo ka bang motivated na maipagpatuloy mo ang dream mo for an Olympic gold this 2028? So far kasi ngayon, yung mind ko kasi mas nakapokus ako dito. Yung gusto ko kasi ang hirap kasi kumbaga mag-focus ako doon, yun yung pangarap ko, ito yung gawin ko. At the same time, ito yung dito yung nasa harap ko. So, ayun, para sa akin, ang ginagawa ko po, nakapokus lang po talaga ako sa mga laban ko sa pro. Kung may mga opportunity ako dyan sa amateur na makakatulong po para sa preparation ko sa professional career ko, i-take ko yung opportunity na yun. But para sa akin po, yung nakapokus sa akin ngayon is gusto ko makuha yung world title po. Gusto ko maging isang world champion. Thank you very much, Yumir. Ito na yung personal question ko. Nung 3 Thank na you, press thank con, you. binanggit ni Manny Pacquiao kung sino yung sa tingin niya ang pwedeng malaking potential na mag-world champion. At alam mo, binanggit ka niya. How do you feel about that? Sabi niya, si Yumir, malaki potential na maging world champion. Sobrang thankful po ako, Sir Pao, no? Dahil isang Hall of Famer, boxing legend, 8th Division World Champion, the only one, pambansang kamao, Sir Manny Pacquiao. Galing mismo sa kanya na potential na maging isang world champion. So, sobrang nakaka-inspire yun, no? At isa yun sa mga nagbibigay sa akin ng motivation na isang boxing legend ang naniniwala sa akin na maging isang world champion. So, yun. Sobrang saya. Yan. Ako, alam ko, napakagaling mo boksingero. As an amateur, you've achieved a lot. Medalist sa Olympic, medalist sa amateur. But you're 29, and sabi mo kanina, ready ka na i-accelerate. World title, ibig sabihin nito, sobrang matataas na level na kagad ang kakalabanin mo. Hindi pa baka biglaan naman ito? How do you feel about this? Kasi usually, that means you have to fight rated boxer if you wanna fight a world title. Yes. Actually, yeah. Yan yung inawakan ko parati, Sir Pao, no? Sa sabi nga ni Sir Manny,
Kung gusto mo maging the best, kung gusto mong gumaling, labanan mo yung mga magagaling. So yun yung yun yung mentality ni Sir Manny. Kaya umabot siya sa level niya yun. So ayun, ako naman po, Sir Pauno, at sa lahat ng mga sumusuporta sa akin, alam niyo naman na maraming laban na akong pinagdaanan. Nag-world champion na ako sa amateur, nag-silver medal na ako, nag-bronze medal ako sa Olympics, Asian Games, medalist, SEA Games, 4 times gold medalist, at marami pang mga tournament yun kung i-mention natin. So, ang dami ko ng laban na salian, Sir Pauno, sa international yon, kung saan mga bansa kami pumupunta, sa Russia, Europe, Southeast Asia, Central Asia, lahat nilabanan ko yan. Actually, yung nakalaban pa nga ni Terence Crawford, si Madrimov, nung unang laban namin, tinalo ko siya. And then nabawian niya ako sa Asian Games. So, ayun. But alam ko sarili ko na ready na ako eh. So, Okay. ano na lang, kailangan ko na lang i-focus yung sarili ko dito sa laban ko, mag-ensayo ng husto. And of course, hindi ko din naman makukuha yun kung wala akong nakukuhang suporta galing sa ating mga kababayan at sa mga tao na sumusuporta sa akin. Yun, thank you. Grabe, napakaganda mga sagot mo agad. 160 ka. Are you comfortable with that 160 or sa tingin mo during the career pwede ka pa umakyat ng 168? Wait lang, palitan ko yung cellphone ko, Sir Ay, Pao, ha? O para okay, sige. oh, Salamat. Kala baka ko nga mawawala na. Nagmamadali oh, ako ng mga tanong, but I appreciate this. So, para sa mga kababayan po natin na nandito. Ayan. I appreciate this. Okay, iayusin ko lang. Tanggalin ko muna si Yumir para hindi nyo makita yung ano. But guys, let's thank Yumir Marshall dahil he still welcome additional question. At sa mga baguhan po dito, please share, like, and comment. And I'm gonna try and read habang inaayos pa ni Yumir ang kanya pong screen at inaayos niya pa eh. So, pag set up na siya sa ako papakita. But again, welcome guys. So, hindi pa mga nakashare, please share, like, and comment. We are live on Pauka Sports, Blow by Blow, and syempre PTB Sports, PTB4 Network. Ito po ay para sa atletang Pilipino, para sa bagong Pilipinas. Okay, I think Yumir is about ready for me to continue the question. Salamat, Yumir. Kala ko hindi na ako makapagtanong. Sabi nga nila, host na lang si Pao, hindi na nagtatanong. Pero that's fine. Eto na, Yumir. Yes. Yun. Na may nakareserba po tayo dito para sa ating mga kababayan. No? Thank you so much, Yumir. Kala Yeah. ko, iinto ko na eh. Dahil may bago pang battery, itatanong ko na sa iyo to. We were cut off sa 160, Let's go. 168 kasi lumabang ka na rin ng light heavyweight. Ano ba talaga yung pinakatimbang na target mo as a pro? Nasa 160 talaga ako, Sir Pao, no? Actually, mga nakakasparing ko dito sa 160, ang lalaki nila eh. Sabi ko, ang tatangkat. So, yung iba pa nga, 154 pa yung mga nilalabanan nila. But, 160 talaga yung weight na Actually, first time ko to na kunin yung 160 talaga. So, ayun, medyo challenging. Okay. And itong mga kalaban mo, kanina pa pinag-usapan na magaling at malakas knockout artist. Perfect. Do you also plan to go for a knockout? And do you think ito na yung pinakamahirap mong laban as a pro? I'm sure so far, Sir Pao, no, ito yung sa tingin ko na unang magiging mahirap na kasi syempre kasi alam natin marami pa tayong mga kalaban na matitindi, but ito yung unang sa tingin ko na magiging matinding
bagbakan talaga sa pro career ko ngayon. And yung pinag-aaral namin hindi kami titingin sa knockout. Kumbaga, ang importante sa amin is makuha yung panalo, kunin yung belt, and then Mm. mag-prepare kami sa mga susunod pa naming mga laban. Kasi marami pa kaming may mga plano kami na may mga plano na hinanda para sa akin. So, ito yung first step ko para maabot ko yung mga pangarap ko. So, ayun, sobrang importante itong laban ko, Sir Pauno, at asahan ng mga Pilipino na magiging maganda yung laban dito Okay. sa middleweight. Actually, Yumir, believe kami dahil malakas ka, mabilis ka. Pero to be honest, some of the vloggers na pag-usapan namin, ang worry namin kasi knockout artist din ito. Na how did you work? Kanina natanong ka na ng konti dito. But the defensive skills, how did you work on the defensive side of this? Especially yung kalaban mo, pwede talaga magpabaksak din. Actually, kung titingnan niyo po yung mga three fights ko after yung sa Argentina, si Villalba, and then lumaban ako yung dyan sa Pilipinas, and itong recent fight ko, mas na-improve na yung defense ko, and nagpapasalamat ako sa mga fans ko. Yung mga fans, basher, na alam nyo, minsan nakakatulong sila yung mga nagme-message, nagko-comment, pag-aaralan mo yung depensa mo, galawin mo yung mas marami pang hip movement. So, alam mo yun, kahit nakikita mo yung mga comment nila, na-apply mo siya pagdating sa ensayo. So, I'm sure ready ako dito. Nasa plano namin yan. Focus sa defense. Mag-pick lang kami ng points. And yun lang. Mahaba yung round. 10 rounds to. So, mahaba yung bagbakan na to. So, mag-stick lang kami sa plan. Yun lang yung plan namin. Get the victory. And yun. Yun. Okay, sige. Pero napanood mo na to? Napanood mo na yung mga laban niya? Nakita mo na siya? Napag-aralan mo na? Yes, actually yung last opponent na natalo siya, yung last talo niya for WBC International din yon. Southpaw yung kalaban niya eh. So pinanood ko kung ano yung mga effective na suntok pag Southpaw yung kalaban niya, yung mga defense. But nakita ko malakas talagang pag lumaban sa ring, talagang gustong putulin talaga yung ulo ng kalaban, tutumbahin talaga. So, pinaghahandaan ko yan, Sir Pao. Yan yung paghahanda natin. And I'm sure, ang masasabi ko lang talaga dito, sobrang excited pa ako sa laban ko na to. Lalaban po sa lahat ng mga Pilipino. So, ayan. Yan. Siguro, I have last 3 question pero madadali na lang to. Yung question ko kay Eddie, malamang baka nanonood si Eddie, tinatranslate ito. Do you have any message for your opponent? Para sa akin, good luck, all the best. And talagang i-ready niya yung sarili niya pagdating sa Pilipinas kasi talagang kukunin ko po yung victory. So, ayun. And good luck, all the best. And sa akin naman, at the end of the day, sports pa rin to, boxing pa rin to. So, I wish ko na makauwi kami ng safe sa aming mga
pamilya. Ayun. Okay. Yumir, itong tanong ko general lang because kami dito sa Pilipinas, yung mga fans, tuwang-tuwa kami and excited kami dahil meron kaming Yumir Marshall at saka Weljan Mindoro. Parang kayong dalawa lang talaga ang malalaking boksingero natin. Anong pwede mong i-share para sa mga tao or sa mga boxing enthusiast or mga bata na pag matangkad, pwede rin sila mag-boxing at bakit sa tingin mo boxing naman ang anuhin natin para dumami yung mga lalaki kasi karamihan pag tumatangkad basketball na lang ang gustong gawin although Mm. nagba-basketball ka rin alam ko pero Yes, how yes. can we promote boxers do sa mga malalaki kasi tayo talagang palaban tayo kahit gaano kalaki Mhm. lalo na pag malalaki how would you kumbaga encourage yung mga matatangkad na to also try boxing. Una na, mas kung malaki siya, mas matangkad siya, mas malaki yung mas mabilis yung opportunity niya sa boxing kasi diyan sa Pilipinas gawa ng bihira po yung malalaking boksingero. Marami tayong mga oportunidad na pwedeng salihan hindi lang sa basketball, sa boxing. Um, Pag matangkad ka, pwede ka din maging isang national team, mag-represent ka din sa Pilipinas. Pwede kang ma-enlist sa Armed Forces of the Philippines. Kung gusto mo mag-aral na sa kolehiyo, libre, habang nagba-boxing ka, meron din po tayo doon. So, um, sa atin kasi, mas alam natin basketball kasi ano mas madali Usually, syempre kasi alam naman natin na yung boxing individual sport yan. Talagang labanan talaga ng mga matatapang kasi syempre magsusuntukan ka sa loob ng ring. Ikaw lang mag-isa, wala kang kasama. So, but um, sa pagiging isang boksingero, marami din oportunidad. And mas maganda maging isang boksingero dahil pag nanalo ako lang Pag naging champion ako, sa akin lang yung belt. Pag nag-basketball ka, nag-champion kayo, merong MVP, merong best player, hindi natin alam. So, marami kayo di ba? Yeah, mas masarap pa rin talaga yung maging isang boksingero kasi individual sport. At masasabi mo, pride mo yun sa sarili mo. So, ayun. Kaya sa mga kabataan na nangangarap na maging isang boksingero din, lalo na yung mga malalaki. Actually, meron na tayo ngayon na uh, uh, Sir Paul, no? May mga malalaking boksingero na tayo na gusto na maging ano na din ngayon, maging isang national team, maging professional boxer. So, after ko, meron ng Wiljon Mindoro. Nako, nawala si Yumir. Anyway, guys, Yumir is really trying to answer all of our question that actually last na ito na yung pagkakataon sana ni Yumir na magbigay ng kanya pong ayan na, Yumir. Sorry, wala ka. Go. Yung signal na yung nag-surrender Kanina yung battery ngayon signal. So saan tayo na naputol noon na Sir Pao? Sa heavyweight. Sa heavyweight tuloy. Parang naisip ko kasi gusto ko na magka-heavyweight ng mga Pilipino. Yung sabi mo, marami na tayong malalaki. Gaya ng Mindoro. Yes po. And yung mga opportunity, nandun ba? Yung nasasabi ko ba, yung mga opportunity natin na maraming opportunity pag malalaki. Unang-una, mas malaki rin ang bayad pag mas malaki. Exactly. So, ayun. Kaya, kung may mga athlete po tayo na malalaki, kung gusto niyo din sumali sa combat sport, yun, marami po tayo, hindi lang sa boxing, kickboxing, iba-ibang sports, pwede kayong sumali. Mas maganda po pag individual sport yung salian nyo kasi kayo lang sa sarili nyo na pwede nyo i-improve pag manalo kayo lahat sa inyo. Yun.
Thank you, Yumir. Bago kita pagsalitain ng iyong mga shoutouts, mga gusto mong batiin, mga gusto mong i-promote, gusto mong pasalamatan, may nag-comment lang si Pambansang Kuyakoy, Triskelion, Texas Regional Council, shoutout daw. Si Ma'am Lenelyn Thomas na nanonood, shoutout din daw. So, Yumir, it's your turn to actually say your last words or may mga gusto kang batiin. Siyempre, una gusto ko po batiin yung pamilya ko po na sa Zamboanga ngayon. Sa lahat po na mga Pilipino na sumusuporta sa akin, sa lahat po ng Triskelion na happy anniversary po. Kakatapos lang ng anniversary natin. Ayan, sana po patuloy tayong tumulong sa ating community at maging proud bilang isang Triskelion. At sa lahat po ng mga Pilipino na sumusuporta sa akin at sa aking mga sponsor po sa Bistil Boxing, dyan sa Tagaytay po, kala Mayor Bambol, kay Attorney Wharton. Ayan, sa lahat po ng mga boksingero. Maraming salamat po sa inyo sa pagsuporta nyo dito kay Paukas Sport, sa Blow by Blow, sa mga kanila Winter TV, kay nila Boy Bakal, sa PTP Sports. Ayan, thank you po sa inyo. Thank you sa inyong lahat. Maraming salamat din sa oras na binigay nyo sa akin ngayon sa mga kababayan po natin. Ayan. So, kita-kits po tayo sa Three Live Manila 2. At good luck po sa mga boksingero, sila Carl James Martin, sila Marlon Tapales, Jerusalem, at sa lahat po ng mga Pilipino na lalaban dito. Ayan, good luck po sa atin lahat. Sana po ay maging successful tong event natin at safe po tayo lahat. And ayun, wala na pong ibang hiling pa, Sir Pao, at sa inyong po lahat. Thank you, and hiniling ko po sa lahat ng mga Pilipinos na nandyan sa Pilipina o saan man galing na probinsya, sana po magkita-kita po tayo sa Three Lane Manila 2. Thank you din po kay Sir Paulo Salamati sa PTV. Maraming salamat po. Kita-kits po tayo dyan. Let's go. Next week, nandyan na po ako. Hopefully, ma-meet ko kayo. Alright, for sure yan. Salamat, Yumir. Actually, dapat may pero isang oras ka na namin na yan na yung limit namin. So, we will let you go. Thank you very much. Unless may baka may nakalimutan ka pa. Pag wala na, salamat ng marami. Iyon, maraming salamat po. Yun lang po, at God bless po sa atin lahat. Alright. Salamat, Yumir Marshall, and God bless. Good luck. Salamat mo kay Eddie Colmenares. Kaya nasabi ko, Yumir, pagkatapos mo, pag wala ka na dito, ikaw naman ang pagchichismo namin nang wala ka. Okay. Sige po, panoorin ko na lang po, Sir Pao. Alright. Saan nyo manonood? Magko-comment ako. Wag mo kami mabash, ha? Salamat. Okay, sige po. Bye-bye. Alright. Okay. Sandali, nawala tayo. Alright, ayusin ko lang, ha? Yan, okay na. Na rin ako. Palobat ka na rin. 2% na rin. Bago tayo matapos, like what we talked about, kasi itong laban na ito ni Yumir, nung unang nilabas, medyo kinabahan din ako pa. Sabi ko, tindi na itong kalaban ni Yumir. So, hindi ko kayo papaalisin hanggat hindi kayo nagbibigay ng sarili niyong thoughts and prediction sa laban na ito. Boy Bakal, dahil ikaw ang lobat, ano sa tingin mo dapat gawin ni Yumir? At sa tingin mo ba 50-50 o lamang si Eddie Colmenares dito? At pwede ba tayong matalo dito? Pwede naman kasi boxing to eh. Lalo na may lakas siya, 100% yung KO power niya. Kapag tumama ng solid yun, lalo sa bodega, kasi kahit matigas ka kapag sa katawan, medyo manghina ka eh. Pero kayang-kaya ito ni Yumir kasi nakita ko, nag-improve talaga si Yumir sa mga nakarang laban niya eh. Marunong na siyang mag-outbox.
marunong na rin siyang mag-adjust. Lalo ito, malakas. Siyempre, hindi sasabay dito si Yumir. Medyo i-outbox muna ito, mga first round. Tatantyahin niya muna kasi may lakas yung right hand nito. Kailangan niya iwasan yun. So, hindi siya basta-basta papasok dito, mga early round. Kapag natantya niya, kuha na yung sugat. Kaya niyang i-outbox, natantya niya, kayang pasukin. Tingin ko decision. Kayang-kaya ni Yumir to, decision. Wag lang siya masolid. Kasi delikado, may power yung kalaban niya. Matigas kasi yung kalaban niya eh. Kaya yung knockout din, medyo mahirap. Pero sabi nga niya, pag may pagkakataon, kukunin naman sa knockout. Kaya tingin ko, decision ito, pabor kay Yumir. Okay, pabor. Ayan, yung fearless prediction. Yan ang mga gusto ko. Mamimili lang talaga. Ito si Paolo Salamatin, hindi ka nandiyan dyan eh. Paolo, what do you think about this fight? Ayun. So, para sa akin, mainit talaga tong laban na to ni Yumir Marshall kontra dito kay Colmenares. Pero kasi masasabi natin, iba rin yung kumpiyansa nito ni Marshall eh. Galing yan sa back-to-back wins, yung last 3 fights niya nanalo via TKO. So, malaking bagay yun para sa kanya. Tsaka nakikita rin natin, mas parang nagiging komportable na rin siya sa professional boxing style eh. Pero hindi rin basta-basta kasi itong Colmenares kasi may lakas to. Sanay din sa mga pressure fights, no? Tsaka yung knockout power niya, yung knockout rate niya talagang grabe, no? 11 wins, 11 knockouts din. So mabigat itong laban na to para sa kanya and masasabi natin isa to sa mga pinakamabigat na laban ni Yumir Marshall sa kanyang professional fight. Pero para sa akin, yung amateur background din kasi sa Olympics nito ni Yumir, malaking bagay din para sa kanya. Pati yung amateur experiences niya, SEA Games at iba pa mga World Boxing Cup, no? So malaking bagay din yun para sa kanya. And para sa akin, siguro early to mid round stoppage yung kay Marshall. Para kay Marshall to, early to mid round stoppage, malaki yung chance niya kung sakaling maubos tong si Colmenares sa body shots. Pero other than that, siguro it's either kasi early to mid round stoppage para kay Marshall or aabot to ng distance pero unanimous decision para kay Marshall pa rin. Kasi nandun yung malinis na suntok, yung alam mo yun, yung disiplina nandun kay Marshall eh. So yun lang. Isa lang bagay na sigurado dito pagkatapos ng laban na to, talagang lalo pang tatatag yung pangalan ng isang Yumir Marshall sa pro ranks. Yun. Alright, and of course, Winter. So last night, ni-review ko yung Eddie Colmenares and talaga nakakatakot. Kung titignan nyo yung record, 11 wins by knockout, may 2 talo and yung mga talo pa niya is from a regional championship fights and a very close decision. So nakita naman natin yung Yumir Marshall, bumagsak siya dun sa second fight niya pero there's a lot of improvement and maturity for Yumir dun sa mga nakalipas niyang laban. Mas may galaw na yung ulo niya, mas nag-improve yung depensa and footwork ni Yumir. So for me, if si Yumir magiging maganda yung head movement niya bago pumasok dito kay Colmenares, he have a good chance sa talunin si Colmenares. But for me, in terms of experience sa professional rankings, mas lamang itong si Eddie Colmenares. Pero when it comes to skills, lamang naman si Yumir Marshall. So, kailangan lang mag-ingat ni Yumir dun sa sinasabi ko nga kanina na right straight nito ni Eddie Colmenares. Kasi there's a tendency na binabato ni Colmenares na lang yun ng bigla-bigla at bigla nabulag tayong kalaban. So, for Yumir, gusto ko siya makita na i-outbox itong si Eddie Colmenares and wag sana siya makipagsabayan dito kasi feel ko kapag makikipagsabayan si Yumir, there's a chance na mapabagsak siya ni Colmenares dahil nandun nga yung power. Pero don't underestimate the skills and also the power of Yumir Marshall. I think it will be Yumir Marshall by decision. Okay. Thank you, Winter. Sir JC, you don't have to give a prediction, but you can tell me what you think about the fight. Ako, masasabi ko lang dito, magandang fight ito. Manood po tayo sa October 29 sa Trilla in Manila. For me, tama lahat ng sinabi nyo eh. I think, nag-iba na rin si Yumir, no? Nakikita naman natin yung, sige, 11 wins, 11 knockouts yung Colmenares, pero again, Olympian ito si ano. So,
hindi mo rin siya basta pwedeng bastahin dahil may ibang natutunan na rin ito si Yumir. So for me, I think of course Yumir talaga ito. Sa kanya to, tsaka iba yung may ano ka eh, may backup ka ng home crowd natin sa Araneta Coliseum, no? So ibang-iba 'yon, ibang-iba. Tsaka syempre tagal niya na lagi ka din siyang nire-represent niya syempre lagi ang Pilipinas sa ibang bansa. So iba rin yung uuwi ka dito, tas kasama pa natin siya sa 29. So I think Yumir to 100%. All right. You brought up a very good point. Alam mo, ako, let me say my piece on here. Tinitingnan ko tong ito yung papel na binigay sa atin. And the first time that I saw the fight card, sabi ko, antitindi ng laban. Pero nung tiningnan ko, nung una, actually, iba yung kalaban ni Yumir. Pero nung nakita ko na paltan, sabi ko, antindi rin. And if I look at this fight card, I think this is the best matchup, especially sa isang high-level na laban, kagaya ni Yumir Marshall. Ako, personally, sinasabi ko dito, aside from the main event, ang pinakasikat at pinaka-inaabangan dito, hindi lang ng boxing fans, pati casual fans, itong si Yumir Marshall. You can argue with me with that, pero Yumir Marshall is a very popular boxer, not just because of he is a boxer, he is an Olympian at talagang character na siya dito sa Pilipinas. And nung nakita ko yung kalaban, sabi ko nga, 100% knockout percentage. And if I see someone like that, regardless of the level of opponent, I know that he has a power. I know na may lakas. So, I wouldn't also take out the equation na talagang pwedeng matalo si Yumir. And I don't see na matatalo si Yumir by decision because alam mo, pag dumadayo tayo, sinasabihan natin na dapat knockout. I feel, especially, alam ni Colmenares, he's visiting the Philippines on Trilla in Manila, 50th anniversary sa Araneta Coliseum sa October 29. Alam niya na dapat manalo si Yumir or ang mga tao gustong manalo si Yumir. So, he is not gonna put this on the judges' hands. That is exactly what he thinks. So, I know, and I don't think there's any doubt that Eddie Colmenares is gonna go for the knockout because that is what he is good at. Perfect knockout. This is not a good time for him to go to a decision or to play safe, especially in Trilla Manila too. So he's gonna go for a knockout. Now for Yumir, we were talking about, and I'm glad na nakausap ko si Yumir after this because I wanted to see his mindset. His mindset is clear. He looks like he is a thinking pro fighter, not an amateur fighter. No, kasi iba eh. Sabi mahaba ito. Sa amateur kasi 4 rounds, kailangan makuha mo kagad yung score. So sometimes you tend to be a little bit reckless and you tend to really move fast. So I'm expecting kay Yumir to be smarter. I'm expecting Yumir to work on his defense. And I think hindi siya papayag na on his most dangerous fight in front of Manny Pacquiao, in front of the whole Philippines during an event that celebrate the 50th anniversary of Trilla in Manila na matalo. So I think there's a lot of pressure. And I also don't think that he will play that safe because this is an opportunity for him to showcase that he is, kumbaga, totoo yung hype. So, I think Yumir will try and catch Eddie Colmenares with a counter punch. And then pag natamaan niya ng isa, susunod-sunodin niya na yan and he will finish this off with a knockout like it's meant to be on Trilla in Manila 2 fight night. Don't mean to be melodramatic pero ganyan talaga pag alam mo na big fights, that is how you make a statement. And I think Yumir Marshall will make a statement. Or Eddie Colmenares, but of course, I know, nakita ko na, Yumir Marshall is ready for this. And lastly, before I show my friends here, iba ang level ni Yumir Marshall. Kahit na marami siyang pro level, sa amateur, hindi ka nakapamili ng kalaban. So, that level is gonna show up on fight night. Yumir Marshall by knockout. Yun!
Drama muna ako ng konti. Parang maganda yung eksena. Anyway guys, si Boy Bakal naubusan na rin. Ayaw yata mag-predict ni Boy Bakal eh. So anyway, we come to the climax. Napahaba na naman ang ating usapan. Sabi ko 5 minutes lang. Parang lampas 10 minutes yata lahat. But anyway, it's our time to say goodbye and share whatever you want to share at the end. Kung meron pa kayong mga last statement. Siyempre, to promote whatever you want to promote and give thanks. Nasa TV tayo. I-shoutout nyo na yung mga love nyo sa buhay. Mamaya na, Paulo. Si Winter muna. Winter. So well, first of all, gusto ko magpasalamat kay Sir JC and kay Sir Pao sa opportunity na to na makasama dito sa Vloggers Conference, and of course sa opportunity sa binibigay ng Blow by Blow sa ating mga fighters. So maraming salamat Sir JC, Manny Pacquiao. Yun lang sir. And abangan niyo yung mga susunod nating mga Vloggers Conference. Thank you, Winter. Paulo, salamatin. Ayun. So, yun din. Gusto ko lang din magpasalamat kay Sir JC ng Blow by Blow. And Paucast Sports, Pau Salud, Idol. Maraming salamat, sir, sa opportunity na to. Maging isa sa kasaysayan, kumbaga, ng Thrilla in Manila. Naging part tayo dito. And yun lang, maraming salamat po sa lahat. Gusto ko lang din i-plug ulit itong live natin, itong live streaming, hindi lang to sa Facebook, sa social medias, pati rin sa TV, pwede natin ito mapanood, mga boxing fans natin sa mga gustong manood sa TV. Pwede itong mapanood sa live, aming TV platforms, digital channel of For The Box, Channel 12 TV Plus, Channel 4 at Sky Cable Channel 29. Ayan. So, pwede nyo rin kami panoorin social medias. Type lamang PTV Sports Network. Thank you very much, PTV Sports and Paulo Salamatin. Of course, the man, the part of the promotion of Blow by Blow, Sir JC. Any last words? Hello. Oo, bago ako magpasalamat, shout out kay Jack Depora, nanonood niya 'yon. Nakita ko sa comment section, Nanonood si Jack Depora ngayon, si Coach Michael Domingo rin. Nakita ko sa comment section nanonood. So shout out sa inyo, So maraming salamat syempre kay Winter, pinakabata nating magaling talaga tong batang to. Sportsmanda, nandito rin ngayon, nakita ko siya. Sir Paulo Salamatin, as always, thank you very much, na kasama ka namin. Lagi kaming excited pagkasama ka. Siyempre, si Boss Pau Salud, talagang pinaka nito, matik yan. Thank you very much. So, manood po tayo, October 29. Abangan natin si Yumir Marshall, Melvin Jerusalem, lahat ng mga Blow by Blow babies na laban na may mga belt na ngayon, Very exciting po ito. Magsama-sama po tayo doon. I-cheer natin ang mga Filipino boxers natin para po sa Pilipinas ito. At teka, nabasa ko ngayon si Senator Manny Sen, nanonood pala si Senator Manny, Chinek din tong natin. Opo, good afternoon po, former Senator. Opo, so yun lang po. Magkita-kita po tayo sa 29. Maraming salamat po. Wow, nanonood si Sen. I'll take this opportunity. Alam mo, sa mga hindi nakakalam, yung Paucast Sports, puro Pacquiao lang yung dati. Puro Pacquiao. Nagsimula tayo dahil kay Manny Pacman Pacquiao. And we're very honored that he is watching our show. At syempre, bago kami magpaalam, gusto ko lang po sabihin na hindi pa tapos ang ating Vloggers Con Season 2. Na inspired and motivated because of Sir JC Barrera. Ang next episode natin, potentially, I will not give the date, pero soon na yan. Marlon Tapales could be next. Carla Miss Martin, ayan ang mga sunod-sunod nating makakausap. At of course, sa ngalan po lahat ng vloggers na sumusuporta po sa boxing, kay Manny Pacquiao, kay Blow by Blow, sa PTV Sports, maraming salamat po. And I'll see you again next time sa ating Vloggers Con edition ng Thrilla in Manila. Salamat guys. Thank you. Here comes the boom, boom.